Okay po, magandang umaga po sa ating pong lahat. At syempre, kasama po natin po si Mr. Marvin Soriano po, yung ating inventor ng ating pong abono. Tsaka naman po yung ating si Engineer Ariel Domingo, Pepe ng Division 6 ng NIA. Ng NIA, yan. Sa Nueva Ecija. Sa Gimba. Sa Gimba. Tapos si Kuya naman. Benja Carenas po. Benja Carenas, ayan. Meron po kasi tayong seminar po na pupuntahan dito po sa Bugalyon, Pangasinan. Kasama rin po si Mr. Soriano para po introduce po yung bagong abono. Tayo naman po, pagdating naman po sa calamansi farming, yun naman po ang ating interest doon sa ating mga kababayan para lalo tayo makatulong sa ating pong mga kaibigan doon. Pagdating naman po doon kay Sir, kape muna tayo. Pagdating naman po sa mga palay, sila po yung mga eksperto. Saka po sa mga patubig. Sige po. Thank you. Kalamansi, kakao, niyog, hira. Ano yung gulay? Mangga. Pampakuran lang, Mangga. Wala. Tabang talaga rin ito. Ngayon, gano'ng kalalaki Tayo naman ngayon yung po sa lupa nyo sa Bugalyon, palay? Pangasinan. Basta po yung tayo kandak po ng seminar po Hektare yung sa ng palay. organ Gano'ng fertilizer. hektare lang dito? Po ng ating calamansi farming para Wala yung magkaroon ng idea katulad sa ng amin kababayan. mga 5 ganda. IR8. IR8 ha? Unang-unang binhi na na-invento ng Philrice. And then nasundan yan ng IR36, kung ano pa, at doon na ngayon bumulusok yung programang Masagana 99. Okay. Yung ating dating variety ng mga native, Elon, BE3, kung ano pa, umaani lang po na 50 kabanyon sa hektarya. Pero namamanahon. Sa loob ng isang taon, isang beses na tayo. Pero nung lumabas na itong mga variety na ito, ay nadoble yung ani. Kaya nga nagkaroon ng Masagana 99. Kasi isang daan na. Nakalipas na ang halos 50 taon, umani na pala tayo ng 100 taon. Ng 100 kaban. Pero ngayon, hindi po ba kayo nagtataka? Umaani pa rin po tayo. Masaya pa rin po tayo pag umani tayo ng 50, 60, 90, 100. Tama po ba? Tama po ba ako? Tila walang nagbago, ano po? Nung panahon na yon, ang ating populasyon, 35 milyones lang, nag-export to ang Pilipinas. Ang irrigated area lang natin nung panahon na yon, ay wala pang 1 milyong hektarya. Pero ngayon, 4 na milyong hektarya, ang ating populasyon ay 120 million. Marvin, bumili ng pataba kay Marvin. Yung ganitong klaseng pataba pero para sa kalamansi. After a year, tumantuwa yung tatay ni Virgilio at tuloy-tuloy sa pamubunga at maganda ang naging ani ng kanyang kalamansi hanggang sa umorder ulit. At doon na nga nagsimula si Virgilio na nag-vlog. Tama po ba yun, sir? At mula doon, nakailang vlog na, nanonood naman ang piloto doon sa kataasan. Habang nakalipad kasi yan, pwede niyang bitawan ng monobele. At nanonood ngayon at interesado naman sa agrikultura, napanood niya ngayon yung vlog ni Marvin. Pero nahuli na siya ng tawag sapagkat nakadaan na kami dito nakarating na kami ng Banek, nakarating na kami ng Bulinaw. At alam niyo ba, yung mga nararating namin, ang mga profesyon na hindi biro-biro, mga nasa Amerika, na nagpalitan dito at gustong pag-usayin ang kanilang pagsasaka. Napanood nga ng ating pilot, dahil nag-auto-pilot siya, tinawagan niya si Marvin at itong araw na ito, ay napakapalad po natin lahat. At tayo nagsasama-sama. Palakpakan naman natin, Jackson. Ang iba na, ito, hindi ko natin alam. Itoy! O yun! Itoy! Artistahin na. Ayan. Dahil doon, isa lang po ang nais niyang iparating at nais namin iparating lalo ng ating innovator. Pakinabangan ninyo ang pinakikinabangan ng maraming mamamayan na gumagamit nitong customized na pataba. Noong una, hindi pa namin itong gustong ibenta. Ngunit nagkakaroon ng bentahan ngayon, pabalik na yung punan.
mabalik lang ang punan. Ngunit tandaan nyo, ito ay hindi lamang pang isang beses na gamit nyo dapat. Meron na pong mga gumagamit ito na may mga katatayuan sa ating pamahalaan. 3 cropping season, ang kanyang lupa, 20 hektarya. Ang panipalay, yung variety na sinabi mo kanina, 218, 160 ang tinatanim. At yung mga nakaraang mga tag-ulan, tinatalo pa ang 3.2. Saan yan? No? Ngayon, nakakamenos pa, kaya nga na sinabi kanina ni Jackson na hindi na nag-iimbita ng insekto. Maaring dumapo ang insekto, takot siyang kumilid sapagkat baka mahiwa siya. Tumatalas po kasi yung palay. Kung ngayon, nakashort kang pupunta ng palayan at ito na ginamit mo, ay maganda ka ng maraming panay. At para kang bumalik sa dati at tumaan sa talahiban. Tumitigas so ang pasyo at ang dahon ng palay. Ngayon o, itong araw na ito, mapalad kayo at iaano ho sa atin ng 2 taong nandito sa presidential table, si Martin Soriano. Pinakilala ko na si Martin sa inyo kanina. At nakalimutan ko sa Perhilot muna, eksperto naman pagdating sa kalamansi. Explain din niya ang kalamansi. Ngunit may kahit na si Martin yan, thank you. Brad, thank you sa mga-preach. At nakalimutan din namin i-print yan. Yan na ho yung magiging getting nyo. At ngayon, ay pwede po ba na wala namang ingay na sa labas, tayo naman mag-ingay. Isang palakpakan na malakas. Humina! Ayan eh, okay. Ayan, si Martin Soriano. Mga 1995 yon na nag-start ako nagsaka. Talagang totally wala akong alam. Kung mahilig ako magta-travel, ang unang technology na natutunan ko sa pagsasaka about do sa paggawa ng microorganism. Na-develop ko nung na-develop yon hanggang sa ngayon. Plus sumunod, may mga namit ako mga nagre-research yung kung tawagin nila plant nutritionist. Kumbaga sa kanya, yung mga sustansyang kailangan kasi ng palay, ang nabibili lang natin sa market tatlo. Na kung pag-aaralan natin yan, nung mapunta ako ng field rice, sa tagal ko ng pagsasaka, nagkaroon kasi ng konti sa field rice. Pero itong pataba ko na to, develop ko na. Ewan ko kung sino sa inyo yung napunta ng field rice nung nag-start kasi yung contest ng ng wet ng 2013, nayari ng wet ng 2017, yung palayabangan. Hindi ko alam kung aware kayo ron. Labanan ito ng mga seed company, sa totoo lang. Pinasali nila kami siguro para matesting din kami. Walang ka-idea yung field rice. Akala nila ordinaryong farmers lang ako. Before nung lumaban ako ng contest, 3 years ako naglagay sa Manila. Nag-i-schooling ako doon sa isang chemical engineer na kami lang ang may research. Nagtataka nga yung field rice sa akin na may kausap ako doon. Bakit namin nire-research sa carbohydrate content ng bawat variety ng palay? Para matuklasan mo kung may potential ba yan sa sa pag-ani o wala. Ngayon nagkataon ngayon yung isang research ng chemical engineer, merong isang buto na hindi nyo tinatanim nyo kasi ang problema naman natin sa market, kung ano yung gusto ng namimili. Pag sinabing 160, yun na itatanim. Let's say itong 222 na to, hindi nila magganong priority dahil pinanghahalo lang nila. Merong isang variety, hindi ko alam kung naitanim nyo na to, ang numero RC240. Sino na nakapagtanim sa inyo? Wala siguro, ayun. Kasi nga hindi siya mabibili sa market. Kasi ang lalaki ng butil nun. Akala mo sa Burtagol, yun, medyo matigas. Sabi nila Vietnam rice. Hindi ko gaano yung mga Vietnam rice. Parang ganun din siguro yun. Pero kasi obligadong yung contest kasi ng field rice, kung ano yung variety na meron sila, yun yung ilalaban mo. At ang hindi magandang labanan sa contest nung gumawa ng protocol ng field rice, hindi mo pwedeng itanim ang SL8, ang Bayer, ang Syngenta, kasi buto nila yon. Ay tinanim ko nga yung inbred na 240. Ngayon ako nagkaroon ng idea na yung itinuro sa akin ng almost 3 years ng chemical engineer, siya namin inilaban yung 240. Nung wet ng 2013, kung matatandaan nyo, nag-field kasi ako ng 4.5 years sa loob ng field rice. Alam nyo bang bumagyo? Pakat lahat yung palay. Hanggang pa, ang laman mahigit palang kalahati.
Kasi nga may bagyo, yung Santiago, yun yung nagpabuwal ng, ng mga poste sa Kabanatuan. Kung natatandaan nyo, halos lahat ng poste sa amin buwal. Mga 1.5 month ata bago kami naka-recover para magkaroon ng kuryente. Eh di dumapa lahat yung palay. Ngayon, nung inilabas ng PhilRice yung result, kaya lang before na nangyari yung result, yung kasing PhilRice kasi meron silang monitoring sa amin. Nung naglalabanan kami, bawal pumunta ron na hindi ka magte-text doon sa monitoring. Kung hindi, di-disqualified ka. At saka sasabihin mo ano ba i-spray mo, ano ba ipatataba mo. Masyado silang mahigpit doon. Pero base doon sa pag-aaral nila, nakita nung isang monitoring ko kung naging mga kasangga ko doon sa loob. Si Reka, base doon sa result nung nangyayari. Eh imaginein mo hybrid yung kalaban mo. Mula sa unang araw hanggang 30 days, yung palay namin ang pinakamaganda. Dahil meron nga kaming sikreto doon sa pagpapaganda ng palay. Yun. Nung lumabas yung result, ang inani nung per hectare, ang inani nung SLA, 4.9 tons. Kasi may bagyo nga. Pero ako wala naman ako yung ina-expect na maganda yung ani ko kasi alam kong inbreed nyo sa akin. Ang inani nung inbred, 5.2 tons. Dahil doon sa technology na meron ako. Kaya lang, ang isang meron pa tayong technology na dapat gawin sa palay, yung pagbobomba ng foliar spray. Dapat regular yan. Kasi technology ng US yan. Kaya nga sa US, yung mga farmer doon may sariling aeroplano para isprayin lang yung mga halaman nila. Eh dito sa atin, hindi natin kayang gawin. Wala tayong kapasidad para bumili ng mga ganon. Ngayon, nung lumawak yung labanan na yun, tumagal ako ng 4.5 years. Nung wet ng 2017, humabol si Longpin. Imagine mo, Longpin yan. Totoo, sikat na sikat ang Longpin yan. Yan ang priority ng magsasaka. Kung mayroong variety, yun na itatanim. Lalo na yung 2096. Sumali si Longpin, wet ng 2017. Ang masama, bumagyo na naman. Yung kanya, nailigtas niya mga 7 days. Naka-harvest na siya. Pero nung tinitingnan ko yung palay, talo ka ako rin. Kasi ang ganda nung palay niya, talaga naman bukol-bukol yung laman. Ngayon nung nag-harvest siya, pero meron nga kaming ang isang advantage ko sa labanan, yung barkada kong chemical engineer, may tinuro sa akin. Ang ginamit ko naman buto nung labanan ko si Longpin, kasi bagong yung kanya. Merong numero na naman na mas malaki pa rin sa doon sa 240, nakala mo Burtagol. Ang number naman 398. RC 398 ang numero. Baka yung mga 4 auto nakapagtatanim kayo rito. Parang kasabayan niya yon. Ngayon itong 398, wala hindi mo rin itatanim ito. Labo na naman ng bigas. Eh ang labanan namin sa loob contest, paramihan ng ani. Eh di ngayon nag-harvest si Longpin 30 kaban sa 50 kilos. Eh di 150 kaban. Almost 150 kaban per hectare. Nung compute ng PhilRice, yung inbreed ko lumamang ako ng 1. Bali lumamang ako ng mahigit 1 kaban pa. Na kaya nga yung sa buto, mayroong sekreto yan. Na pagka inilaban mo yung malalaking buto, may panalo ka doon sa labanan. Para bang kumbaga sa sa boksingero. Si Pacquiao, hindi mo pwedeng ilabang kay Muhammad Ali kahit parehong champion. Kasi iba yung kapasidad ng katawan ni Muhammad Ali kaysa kay Pacquiao. Ngayon, itong kataba na ginagamit ko natin sa palay, sa totoo lang, marami kasi nagturo sa akin na ng mga, yung number 1, ito yung sa probiotics. Actually, yung nagturo sa akin ng probiotics, galing pa ng Japan yung technology niya. Tapos yun naman plant nutritionist na nagturo sa akin ng mahigit 20 years. Ang tinapos niya, forestry. Yung number 3 sa board exam. At yung ito namang chemical engineer na namit ko sa Manila na hindi nag-review, imagine nyo, hindi nag-review ng kumuha ng board exam noong 1970. Number 6 siya sa board exam. Na talagang itong palay, meron siyang na-contribute na ni-research. Nagkataon lang sinuwerte ko, namit ko sa Manila. Ngayon, kung babalik tayo ngayon doon sa yung pinag-uusapan nyo kanina, yung hybrid Alam nyo ba ang hybrid, hindi natin malaman kung ano pinaplano ng gobyerno o baka naman ala silang alam sa research.
mas malakas masira ang lupa pag hybrid ang tinatanim. Sa totoo lang. Dadating ang araw, pag hindi lumubay ang farmer ng katatanim, baka sa halip na 4 lang ang gagamitin nyo ng pataba ko, ang kailangan nyo na 10. Malakas ang sumira ng lupa. Kaya yung, hindi nyo ba napapansin yung SLA, tala ng ibig magtanim. Kasi, may kinakarga kasing bakterya sa mga hybrid na parang nauobligang iakyat nung bakterya nato yung mga nutrients sa taas, sa totoo lang. Kaya ang nangyayari, isa pa, pati tayo hindi natin malaman kung anong bakterya meron ng mga hybrid company na yan. Kaya hindi natin alam kung ano talaga yung purpose nila diyan sa ano. At ngayon ang mabigat na nangyari sa amin sa Kabanatuan, 500 na lang yung buto ng palay na inbred na bibigay. Almost 3,000 yung bag siguro dito rin sa inyo ganoon din ang mas marami ang hybrid. Talagang hybrid na ang priority nilang ipatanim. Na ang sinasabi nila, ito raw yung sagot doon sa rice sufficiency. Pero ang problema, ang hindi napapansin nila, yung lupa kapasira. Baka yung lupa hindi natin inyayos talaga, talagang ang kawawa niyan yung mga natin, yung mga maiiwan natin na susunod na henerasyon. Ngayon kung papansinin nyo, yung pataba na ginagamit natin, yung talab niya, kaya yun yung isang benefit niya. At base rin sa kasama kong gumamit dito sa pataba na to, nung gamitin niya, doon sa kasi nakaka-4 na season na, lumalabas. But yung black bag ay nakadapo, hindi naman sinisira palay namin. Kaya tuloy nagkaroon ako ng idea, parang tumitibay yung pataba natin sa kahit paano sa insekto. Kung ito yung nakahalo. Yun yung isang kagandahan ng benefit niya. At kung isa pang susuriin natin, ang isa pang nagiging problema ng farmer sa pagsasaka, nung nagawa ako ng computation, alam niyo yung ipa, yung nakabalot do sa bigas. Ipa yun. Ang ipas, saan napupunta yan? Sa rice mill. Hindi nyo na naibabalik sa lupa yan. Kung ang bukid sinasaka mo ng almost 50 years na, base doon sa ginawa kong computation, nawawalan ka na ng 15 dump truck na ipa sa bukid. Yun na yung nawala. Kasi nasa rice mill yun. Lalo na kung malakas ang ani mo. Yung computation kong ginawa sa 100 kaban lang per hectare yun. Pero kung hihigit ka sa 100 kaban per hectare, hindi lang 15 dump truck yung nawawala sa 50 years. Kaya yan yung isa pang dahilan ng paghina ng lupa, yung silica nawawala. Kasi hindi naman pwedeng ibalik sa lupa yun kasi hindi siya nabubulok ang ipa. Matagal, halos taon. Bago mo mabulok yan, kahit ilagay mo yan sa yung i-compost mo yan, hindi mo siya kabod-kabod na mabubulok kumpara dun sa ibang mga let's say kamukha nung ginikan. Yung ginikan madaling mabulok yan pero yung ipa hindi. Baka patapakan mo yan sa bukid baka matuhog ka pa niyan, magkasugat ka pa. Yun yung isang problema ng yung ipanawawala sa bukid. Kasi meron kasing research ng mga scientists. Noong 2003 lumabas yun na yun yung isang deficient pa ng lupa. Pero pa rin sa zinc, itong silica. Na kailangan na ng lupa sana. Ngayon, mayroon nabibiling product sa market doon sa may amin. Ang halaga ng silica, yung 1 kilo, 240 pesos. Itong pataba natin na ito, may nakakarga ng mga almost 10 kilos niya. Plus may probiotics pa. Ang probiotics, ewan ko kung makakabili kayo ng 200 per liter. Almost ang nakalagay rito, mga 5 liters. Ganun kaganda yung tinimpla ko na ito. Plus, slow release siya pagka nasa lupa. Kaya lang, kung makikita nyo yung protocol ko dyan sa yung binigay ko kay Sir Javier, bakit ko pinauupo lahat yung phosphorus sa una? Lalo na kung tanim, parang kung kakayanin sa unang araw, hanggang sa pinakamatagal 3 araw, baka maluwang yung bukid mo, hindi mayari. Once na nayaring matamnan yung 3 hectare, 5 hectare, saka mo siya pwedeng ipaupo. Kasi ang phosphorus kasi ang target niya yung ugat. Para nang habang nadidevelop yun, kasi 2 to 3 days may ugat na ang palay O di pwede na siyang kumain ng nutrient. At ang phosphorus kasi ang role niyan, talagang siya yung responsible para yung ugat dire-diretso. At ang ugat kasi ng palay, tumatagal lang yan ng 8 to 12 days. Tapos magre-release na naman siya.
Kaya pansinin niyo yung mga palay nyo, once na yun ay ayaw bumulas, na isang dahilan kahit may ugat yun, ay isa pa nagiging problema ng farmer, yung agaran. Kasi yung bang kalawang, hindi nyo ba napapansin, pag lumulusong kayo, nagkakaroon ng kalawang yung pantalon. Ibig sabihin, acidic yung yung lupa. Dapat nung sana, before o after na magsasabog kayo ng synthetic, lalo na yung synthetic, yung urea, kailangan ma-spray sana ng zinc yun. Kaya nangyayari sa magsasaka, hinihintay mo ng ayaw lumaki o naninilaw, saka lang ini-spray. Para siguradong hindi magkasakit yun, zinc ang kailangan number 1 sa Kasi ready available naman yan sa mga tindahan dito sa atin yung zinc. Ngayon kung titingnan niyo yung ginawa kong protocol na yan, seed grower kasi ako ng Kabanatuan, yung latest na itinuro ng retooling namin sa ng NSQS, base doon sa research nila, yung palang nitrogen alkaline. Hanggang vegetative yung palay, ayaw niya ng acidic, kailangan panay urea na huwag mong hahaluan ng ibang pataba para yung bulas niya hindi maabala, para dire-diretso. Kasi may mga farmer din kung magsabog purong urea. Kaya lang ang problema kung magsabog 3, 4, hindi naman nakakain ng palay. Kaya mas maganda mga 1.5, maximum ka lang ng 2 para makain ng halaman. At yun namang inilagay ko dyan doon sa huli, doon sa top 3 yun na yung huli riyan. Kung titingnan nyo, bakit sulfate? Pag vegetative naman pala yung reproductive na yung palay, yung naglilihi na siya, kailangan pala ng lupa medyo acidic ng bahagya. Kaya sulfate ang kailangan, saka yung 0068, yung combination ng potassium. Yun yung isang kagandahan dun sa bigay sa amin ng NSQS, o may kinalaman din dyan yung field rice. Yan yung isang latest research nila na kailangan yung potassium sa huli lagay. Pero yung potassium, hindi nyo pwedeng ipasalubong yan, nagagamitin nyo pa ng mga 60 day pataas. Dapat yan, maximum mga 45 days lang dapat nakalagay na ng potassium sa palay. Kasi ito si urea kasi, kaya nagkakasakit ang palay. Si urea kasi, tama siya yung nagpapalaki, siya yung nagpapaberde, maganda dahon. Tapos siya rin yung may kinalaman kung bakit dumadae yung butil ng uhay pag lumabas. Pero si urea, walang kakayanan para panintugin yung butil ng palay. Ang may kinalaman dyan yung potassium. Kaya pag kinulang ng potassium, nag-i-estimate ka ng ani, ganda nung aanihin ko ngayon hahaba ng uhay. Kulang sa potassium, hindi lilintog yun, ninipis. Kung ano lang yung merong potassium doon sa tama, yung ginika na binulok natin, meron yun, pero minimal lang. Pero dapat magdagdag pa rin tayo ng potas. 1 bag hanggang 1.5 per hectare. Kasi sa tagal ko doon sa loob ng field rice, plus kung kukulangin pa, bakit ako naglalagay ng dagdag bawas dyan? Kasi nga, hindi ko naman nakikita yung palay nyo, baka iba yung quality ng lupa, baka yung 1.5 o 2 urea maganda bulas. Parang kayo rin na magkukontrol ng ang magsasaka naman pagka talagang delay yung ng palay, talagang kahit di mo sabihin niya, magdadagdag at magdadagdag siya ng pataba. Kumbaga sa pinaka-guide ko lang yung protocol nyo na yan, kaysa sa wala kayo nakikita rin sa yung sa dapat gawin. Kaya nga yung itong pataba natin na ginawa ko nato. At ang composition ng mineral na ginagawa ko nato, ito yung Hindi nyo ba napapansin yung ando sa Rojas Boulevard, yung dolomite? May halo ito. Nakita nyo naman yung yung Rojas Boulevard niya, pinagkakaguluhan. Maraming gustong maligo. Nalinis yung tubig. Kasi may mga nutrient nga ito na nagpapaganda ng quality ng lupa at saka ng tubig. Plus, ang isang hinyalo ko pa rito, rock phosphate. Itong rock phosphate naman nato, ito yung tayo ng paniki na naging bato mga 10,000 years ago. Na minimina sa Negros ito. Galing ng Negros itong nato. Tapos meron ding yung tinatawag na calcium carbonate. Actually, yung pinakamagandang calcium carbonate nandito sa Alamino, sa Burgos. Siguro mga 8 years ago galing kami riyan. Doon namin nakita na kaya nga lang yun nga, yung machine kasi kailangan mo ng yan para ang pataba kasi kailangan manggaling sa form ng powder yan. Dahil kung di sa magiging powder form, hindi siya uli magagranules.
Ngayon, kung baka meron kayong ibig pa natin talakayin about sa palay nyo, eh, kung meron gusto magtanong sa inyo, pwede naman nating pag-aralan. Baka masabot natin kung meron pa kayong gustong iba pang madagdag. O kaya, baka meron kayong alam na hindi namin alam. Ituro nyo rin sa amin. Alam ko ha, nasubukan ko yung nakapuno ng triple 14. Yung ginawa ko nung una, kasi wala pa akong maraming kaalaman. Okay, sir. Kasi bago lang ako magsasaka eh. O pwede siguro mga 8 taon. Hindi naman talaga ako magsasaka. Hindi naman talaga kami magsasaka. Ay, pare-parehas lang tayo, sir. Kami yung kapatid ko ng lupa, yun ang pinasaka. Kaya obligadong pag-aralan. Oo, ngayon, nung una, nasubukan ko sa mga tanong-tanong lang sa mga akwan. Yung mga nadidinig nyo. Ilan ang nilalagay mong abono? May nagsasabi na dalawang triple, dalawang urea. Tapos ganun din sa pangalawa. Kaya lang, hindi nila sinabi sa akin yung timing. Yung timing. May araw eh. Kung kailan natin ang pataba, isira yan. Alam mo, nangyari. Ang lalaki ng puno. Tuwan-tuwa ako nung lumalaki. Nung lumabas yung buhay, bakit ang liliit? Sumobra kayo sa nanganak na, kasi ang nangyayari sir, ano yan yung sinasabi nyo dumami yung suwe. Para bang ano yan, Nagkaroon ng muscle. kumbaga sa tao, pwede natin ikumpara yung ganito. Di ba ang isang magsasaka, let's say sabihin mag-asawa sila. Tapos may anak silang apat, sabihin natin 6 yung nakatira sa bahay. Kung papasinin nyo sir yung yung sitwasyon, yung bahay nyo, pag nag-imbita kayo ng 6 pa uli, pero maluwang yung bahay mo, hindi nyo ba napasin sumisikip? Ngayon mauobligang pati pagkain mo, dagdagan mo dahil kasi may bisita kang 6 na dapat sana yung pamilya mo na 6 suportado kayo, mauobligang medyo babawasan mo yung kakainin mo kasi may bisita ka. Kaya yung sa palay ganun din. Kung mo dumami yung suwe, hanggat dumadami yung suwe, mauobligang magdagdag ka ng tamang sustansya kung ano yung kailangan mo. Kaya ang inali ko noon, mga 64 lang sa hektarya. Pero maraming suwe. Lagi akong umati sa mga seminar. Itong huling ani ko is naka-98 na ako. Gawa ng, may zero, yun nga sir yung sinasabi ko, yung 0060. Naglagay kasi kayo ng isang bag, kaya malaki na itulong. Oo. Tsaka yung timing ng paglalagay ng abono, hindi lang basta-basta maglalagay ka ng abono, nakita mo, namumula. Lagay ka pa, Ganun ang ginagawa ko nung una. Yun nga, pagka yung palay namumula, ang isa kasi nangyayari, yung kalawang kasi dumidikit doon sa ugat. Ang pwede lang maglinis ng kalawang na yun, zinc. Kaya yung ibang ginagamit, zinc metalate, o kaya naman yung zinc sulfate yung sinasabog. Oo, ganyan ginagamit ko rin yan. Ayun. Nakita ko namumula. Pero dapat mas maganda. Ang timing kasi ng zinc sulfate, mas maganda kung after na nagsabog ka, mga after 3 days, lagyan mo na. Para sigurado malinis yung ugat. Lahat ng sustansyang inilagay nyo sa lupa, kakainin niya. Yun ay isang pagandahan ng zinc. Naka 93 ka kamo? 20. Maganda yung ibig sabihin, maganda yung quality ng lupa ni sir. Kasi nga, ilan lang ito? 1, 2, 3, 4. 5 kalahati lang. Ngayon, ang nakita ko doon sa palayan ko is wala akong nakita kalawang. Kasi naglagay pa ako ng isang tawag doon, inalo ko sa kuwan, nakalimutan ko yung super conditioner. Naglagay ko rin sa sako na nyo, super conditioner yun eh. Kaya, ang gusto kong malaman ngayon kung paano ko uli matatagdagan yung ani ko.